dating Congressman Mike Defensor bumuelta sa inilabas na salin ni VP Sara sa impeachment hearing dyan sa Kamara kahapon mga kababayan. Anya, walang kakwenta-kwenta ito. Samantala, VP Inday Sara sinagot ang mga kasinungalingan ni Trillanes. Naku po kabayan, at tsuwa tilabay na suplak nila katunjing mga kababayan. Naku po, yan ang ating aabangan mga kababayan, no? At eto, bago natin basahin ang pahayag ni VP Sara mga kababayan ukol sa kasinungalingan nitong si Trillanes, ay naku po, tila nagdrama na naman ngayon si Trillanes mga kababayan. And guess what? Dinamay pa niya yung taong bayan. Naku po, eto, pakinggan natin mga kababayan si Mr. Antonio. Ngayon, bahala na yung taong bayan kung magpapakakulto sila o maghanap naman tayo na maayos sa Diyos. Di ba? Maghanap tayo ng leader na maayos sa Diyos. Hindi yung ganyan. Maraming pagpipilian eh. Di ba? Ay bukod pa rin sa ganyan. Sino yung pipilian natin, Mr. Antonio? Pambihira mga kababayan, no? Di ba pinapagalitan pa tayo? Buti nga, hindi na pinag-usapan yun. May tama pa sa utak. Pambihira, mukhang iba na yan ha? Mr. Antonio ha? Ikaw ha? Anong may tama sa utak itong si VP Sara? Di ba ikaw? Pambihira mga kababayan, di ba? Oh. Si Sara, sabi ko, ano ba naman yun? Tayo, alam natin, marunong tayo mangilatis. No, dinamay niyo pa kami. Ha, ikaw lang. Tao, alam natin kung sino yung nasa tamang pag-iisip o hindi. Oo, alam namin. Yun po yun. Siyempre. Ikaw yata yung wala sa tamang pag-iisip. Naku po, Mr. Antonio. Ikaw kabayan. Kung papapiliin ka, sino sa kanilang dalawa yung walang tamang pag-iisip raw? Si BP Inday ba, kabayan? Or itong si... Bumalik yung mga drug lords. Oo naman. Drug lord, gambling lord, focus. Nakita nyo yung mga ahente ng Chinese. Papasok lahat yun dito. So yun lang po ang apila natin. Hindi po tayo gumagawa, hindi po kami gumagawa ng ebidensya at kwento. Binumulat po namin kayo dito. So sana po ay nagawa po natin yun ngayong araw na to. Pambihira talaga tong si Mr. Antonio mga kababayan, no? Tila may pinapagalitan pa tayo mga kababayan, no? Na maghanap tayo raw ng leader na maayos. Hindi yung ganyan. Naku po, pambihira mga kababayan. Sino yung pipiliin namin, Mr. Antonio? Si Risa na manok mo? Utot nyo? Ang bihira talaga mga kababayan. Iba. Tapos si VP Sara pa yung sinasabihang naku po. Ieto, basahin natin mga kababayan ang pahayag o sagot ni VP Sara sa tila may kasinungalingan di umano ni Mr. Antonio Trillanes kabayan. Nako, eto. For nearly a decade, Mr. Antonio Trillanes IV has been fiddling the same incredible story about alleged billions in bank accounts from 2016 to 2026, kabayan. Nothing in his narrative changed. What has changed, however, is the machinery now backing him. Today, he is backed by a sitting president who must be compelled to submit to a simple drug test. Low bender members of the House of Representatives that have received maletas and have repeatedly disregarded constitutional limits, a commission on audit that appears to time
its issuance in a manner that conveniently aligns with political attacks. Naku po, a newly, mga kababayan, installed AMLAC official. Yun yung, di ba, mga kababayan, na tila ba'y hero nila kahapon. Dahil kung baga yung mga pinagsasabi ni Trillanes Kabayan ay nagkatugma raw. Di ba? Nagpasalamat pa nga siya after 10 years raw, mga kababayan, ay sa wakas, no? Tila ba'y totoo yung sinasabi niya, kung baga? Pambira, mga kababayan. And which is yung di ba, chubby na yun, mga kababayan. Ay nako po, bagong appoint pala. Naku po, di ba? Ika nga dito sa pahayag ni BP Sara, a newly installed AMLAC official who remains silent and refused to clarify that there has been no findings of violation of anti-money laundering law and the billions of piso in bank accounts are untrue. Naku po, mga kababayan, dagdag pa ni BP Sara, hindi rin maikaila ang timing ng lahat ng ito. Ang sunod-sunod na aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula matapos akong umalis sa kabinete sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Simple lang ang sagot ko. Sa lahat ng paninira na ito, mga kababayan, malinis ang aking service record. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Lahat ng aking ari-arian at pera ay idineklara ko sa isang SALN. At bawat sentimo nito ay mula sa lehitimong pinanggagalingan at may kaukulang dokumento. Ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Mga kababayan, habang lalong lumalalim ang paggagamit or paggamit at pang-abuso ng administrasyon sa ating mga institusyon para sa politika, lalong nahahalata ang kanilang takot na managot. Kung gaano katindi ang paninira sa akin, ganoon din katindi ang katahimikan at takot nilang managot sa bilyon-bilyong pesong ninakaw, inilagay sa maleta at inilabas sa ibang bansa or sa bansa natin, mga kababayan, nilabas nila. Nasaan ang malinaw na sagot sa mga bilyong-bilyong piso sa flood control projects? Nasaan ang konkretong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa kahirapan at kagutuman? Nasaan ang direksyon sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao? Nasaan ang tunay na independent foreign policy? At nasaan ang agarang aksyon sa mga krimen na patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan? Huwag kayong magpalinlang sa ingay ng impeachment na ito. Dahil ang tunay na laban ay para sa kapakanan ng mga Pilipinong dumadanas at dumaraan sa matinding hamon ng buhay araw-araw. Syukran. Yan po ang mensahe ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, na walang iba kundi ang ating future President na si Inday Sara Duterte, kabayan. Naku po. Mr. Antonio, naku po, humanda ka na rito. At eto na nga po, mga kababayan, pakinggan natin ang buwelta ni dating Congressman Mike Defensor. Basa mo doon po, meron ka bang question marks na marami doon sa kasi ang pinapalabas nila, hindi pala, bilyonaryo pala itong si VP Sara. Actually, Admar, walang kwenta yung hearing kanina. Walang kakwenta-kwenta. Pinanood ko, halos makatulog na nga ako doon sa hearing. Kala ko naman may magaganap o may sasabihin na sasabihin mong sensitibo o delikado. Wala kasi ang una dyan, alam mo, tama yung binanggit ni Congressman Marcoleta at sinundan to ni Congressman Pids Garbin. Di ba ang sabi nila, teka lang, kala ko ba meron na tayong form and substance? Bakit ngayon,
parang nagtatanong tayo at parang fishing expedition. Yun. Para mapaliwanag to at maintindihan ng ating mga kababayan, kasi di ba nagsabi ka na merong problema sa salin. Sana, kasi ang hirap nung sabihin mong unexplained wealth. Isang napakalaking usapin na hindi mo maipaliwanag ang iyong yaman. Sana, sa umpisa pa lang sinabi nila, meron kang bahay, o meron kang kotse, o meron kang ganitong bank account na hindi mo dineklara. Ang kaso wala eh. Ang ginawa nila, nagpresenta sila. O anong unang mali? Ang unang mali, ang violation ni VP Inday Sara ay nung siya ay Vice President. So ang ibig sabihin, from 2022 hanggang sa ngayon, dapat ipinakita nila na meron siyang mga ginawang mali, illegal, o mga pondo na hindi maipaliwanag. Ginawa ninyo 2005. Pagkatapos, ang pangalawang nakita kong mali doon, transactions. Yung pasok at labas ng pera. Aba, umabot nga ng 6 na bilyon. Pero ano yung ginawa ni Congressman Lasal kanina, si Bert? Kasama yan ni B.H. Herrera sa Bagong Henerasyon Party List. No? Ang tanong niya, sabi niya, si Bong Suntay pala ang nagtanong nito. Sabi niya, teka lang, magmula nung 2022, kung kailan siya naging Vice President, ilan yung pumasok at lumabas na pera? Sinabi, sinuma total, 2022, 40 million, 2023, 13 million, 2024, about 3.7 million, tapos 1 million 2025. Pag sinuma total mo yon, more or less 60 million pesos ang lumabas at pumasok. Ang ibig sabihin na lumabas at pumasok, kung ikaw kunyari, swelduhang tao ka, kumikita ka ng 30,000 a month. Ang gastos mo naman ay umaabot ng 25,000. Biruin mo ang nire-report ng ANLA, 30 plus 25, 55,000 pesos. Ang naiwan mo lang naman sa bangkong totoo, 5,000 pesos. Okay. Yun, kabayan. So, ang 60 million, hindi yun ang naiwan sa bank account ni VP Inday. In fact, hindi naman niya sinabi, hindi niya mapaliwanag. Sabi niya, ilan ba yung naiwan? Sabi niya, hindi ko alam. Basta ito po yung pumasok at lumabas. Yung kanina pinapaliwanag ni Kong BH, napakinggan ko siya. Kasi alam mo, sa AMLA, pag 500,000 and above, nire-report ka agad. Normal yun. Kahit sino sa atin, 500,000 and above, reported ka agad yan sa AMLA. Yung sinasabi nila na suspicious transaction, unang-una, ang mga politiko, o kahit ako, hindi na ako sa gobyerno, parati kami may reporting. Kasi formerly with government, so merong mga reporting na mahigpit ang aming sinasabi nating standard o yung batayan para dito sa AMLA. So hindi ibig sabihin may pumasok na pera, illegal ka agad. Di ba? Katulad, narinig ko yung binanggit ni Kong BH, paano kung may nag-ibenta o binigyan ka ng pera ng tatay mo o kung sino man, o may nabenta lupa, naghati-hati kayo, o may isa kang negosyo na meron kang dividendo. So, yun yung mga nangyari kanina. Pero ang mabigat dito, again, babalikan ko, 60 million pesos lang ang in and out na from 2022 hanggang sa ngayon na kung saan siya ay Vice President. Yung maleta, di ba? Sinabi ng mga Marines, isang maleta nga na malaking-malaki, yung extra large nila, 70 million pesos. Isang maleta lang yun. Ito, buong pag-upo niya, magmula 2022, ang parang pinapalabas nila na may kamalian. So, wala akong nakitang, hindi ko nakitaan ng kung ano man yun na sinasabi 6 na bilyon, in-out nga ang sinabi. Hindi naman sinabing nasa bank account na yun eh. At hindi lang in, may out pa. Kung ano yung in at ano yung out, binilang mo. At yun ang tinotal mo, na sinabi mo, ito ang pera na pumasok at lumabas sa kanyang account. Ang mabigat pa dyan, yung AMLA talaga, wala siyang karapatan na magbigay ng mga ganun o pag-usapan ng Justice Committee. Dahil yan malinaw, korte ang pwedeng magbukas ng mga bank accounts. Sinasabi lang, no, we're already in the process of impeachment. Ang hirap naman ng ganun. So lahat pala lang pwede mong filean immediately, even during hearing or presentation na tinitingnan mo yung substance, papatawag mo na yung AMLA, papakobo na yung bank account. Yan yung kaso sa Supreme Court sa ngayon na pinag-uusapan. Pero dapat naging responsable ang komite tungkol dito at maging lalo tigit ang AMLA
na talagang alam naman niya, may jurisprudence na dyan. May Bago yung nakaupo dyan sa AMLA di ba mga kababayan? Yung boy chubby na yan. Pambihira kabayan, no? Tapos gusto talaga nilang ipakita sa taong bayan mga kababayan, no, na itong si BP Sara ay kurap talaga. Di ba? Pambihira. Ibang klase. mga desisyon na ang Korte Suprema tungkol dito. Hindi dapat nila pinayagan yung ganyang pagsira, lalo tigit ng Tama. isang tao Tama. na hinalal ng bayan, Vice President Correct. natin, may boto yan. Ang standard ng impeachment, hindi lang basta-basta, napakataas niyan. Diba? Napakabigat nung ginawa ng Kongreso doon sa proseso, sa due process. Pero kung may laman ba, nakakagimbal ba, o ito ba'y makaka-impluensya? Ako, sa akin, sa palagay ko, hindi. Ay halos, hindi ko nga mapanood na, naiintindihan ko pa yung pinag-uusapan nila, pero talagang parang nakita ko witch hunt. Hindi lang fishing expedition, kundi witch hunt ang nangyari Naku. sa Committee on Justice hearing. At maaari kong na itong kanilang ginawa kasi nabanggit mo nga may paglabag. Ito rin yung naging pananaw ni Attorney Harry Roque. Basahin ko lang yung recent post niya. Sabi nga niya dito, it is therefore my view. Di pala ito. The Bill of Rights guarantees the right of individuals to privacy and security in relation to their bank accounts under the Secrecy of Bank Deposits Law and Anti-Money Laundering Act or AMLA. Judicial authorization is required before bank inquiries or examinations may validly be undertaken by the Anti-Money Laundering Council. It is therefore my view that the reported disclosure and public dissemination of alleged bank records involving Vice President Sara Duterte, Attorney Manasseh Carpio, if indeed obtained and released without proper legal process, would raise serious constitutional and statutory issues. Such information is proven to have been unlawfully acquired, may be considered inadmissible under the exclusionary rule or the fruit of the poisonous tree doctrine. Kong Mike. Tama. At kung himayin mo yung binanggit ni Attorney Harry Roque, una sabi niya yung sa konstitusyon, yung due process. At syempre, yung karapatan ng tao, yung kanyang karapatan sa privacy niya, sa secrecy niya, particular itong bank account. At yung sinasabi naman niyang batas, dalawa. Yung una, yung Bank Secrecy Act, na kailangan talaga maprotektahan ka, no? Maging pribado yung mga ganitong bagay. Dahil ito'y karapatan mo, kahit ikaw ay opisyal ng gobyerno at lalo tigit, syempre sa mga pribado. Binabantayan natin yan. Pangalawa, yung sinasabi niya, yung AMLA. Yun yung sinasabi na hindi basta-basta yan. Meron nga tayong AMLA, pinoprotektahan natin yung mga pondo, pero hindi naman to pwedeng gamitin na isang instrumento o i-weaponize ang ganitong proseso katulad ng impeachment hearing para sirain ang isang tao, yung kanyang karapatan bilang isang mamayang Pilipino, karapatan niya na magkaroon siya ng pribadong pamumuhay o yung mga pribadong dapat niyang protektahan katulad ng kanyang asset, yung kanyang bangko. Ito'y talagang dapat tinitingnan to ng Committee on Justice. Pero kung mapapansin mo, hindi ang pananaw nila hindi. Ito ay karapatan namin dahil impeachment na to. Magmula na nagsimula at ito'y magmula nagsimula ang hearing na to, nag-determine na kami ng form and substance. Therefore, ito na ang proseso ng impeachment, which I don't think is the case kasi napakasensitibong bagay niyan. Tamang-tama talaga itong pinagsasabi ni Kong Mike Kabayan, no? Di ba kahapon, grabe yung kahambugan nila kabayan, no? Diyan sa kamera, talagang umaapaw. Di ba? Pambihira lang lalo na si Abante kabayan. Sila Adyong, sila Dilima, halos silang lahat kabayan. Grabe. Di ba? Kulang na lang na ibibend nila ang low mga kabayan. Again, ang isang impeachment process, hindi yan basta-basta isang proseso lang na pwedeng mag-file ka o mag-imbestiga ka katulad ng ibang kupinde. Nagtatanggal ka ng isang tao na may mandato. Nagtatanggal ka ng isang tao na may boto. Nagtatanggal ka ng pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating republika. At Tama. dapat mismo ang Kongreso naging maingat dito. So, maaring, kasi nga, sabi ng mga nag-question sa Korte Suprema, questionable na nga yung unang mga pagdinig, yung pagsusumpina. Eto, madadagdagan pa yung question mark ngayon at
baka Correct. mas lalong maunsyami ang impeachment laban kay Yan. Vice President Sara Tama, Duterte. tama. Tama yan. Kasi di ba ang sinasabi naman ng ating mga Korte Suprema, ayaw namin makialam sa inyo. Pinapabayaan namin yung proseso. Pero yung mga batayang karapatan na ibinibigay ng ating saligang batas, lalo tigit yung hustisya, yung proseso, due process na tinatawag, na maging impartial tayo, maging tama, at yung proseso ay tama natin, wag nating i-railroad yan, wag nating gawing witch hunt yan, gamitin naman natin, no? I-practice naman natin. So tingin ko talaga, malaking bagay ang magiging epekto nito sa kaso sa Korte Suprema. Maring idagdag nila to, o marahil, napapanood na nila yung nangyayari, Nako, at batay pa lang eto doon sa na. na-file, ay gumawa na sila ng desisyon. Pero very critical talaga yan kasi makikita mo naman parang, ano ba to, nag-file kayo, ito na yung final nyo, nagbumoto na nga kayo, may sabi nyo, may ebidensya, may karampatang batayan para ipagpatuloy ang impeachment, nag-form and substance na kayo, wag naman ninyong parang gawing fishing expedition na nagdadagdag kayo along the way. Again, Tama. kung papansinin mo, paano ko ba ipapaliwanag? Kunyari, sinabi ko na may nakita, o sinabi, itong bahay na to ay hindi kay Mike Defensor. Pero naitago niya sa isang korporasyon. At Yes doon sa po. korporasyon na yun, nandun yung kanyang pangalan o pangalan ng kanyang pamilya. Maaari pa ako doon kasi meron namang ultimate facts na sinabi, yung bahay na yan, tinitiran niya, kanya talaga yan, pero hindi niya idineklara sa SALN. Pero ito walang kakoneksyon Parang Tama. unexplained wealth. Tapos, lahat na lang ng pwedeng makitang unexplained wealth. Tingnan natin yung bank accounts, tingnan natin yung SALN, tingnan natin yung lahat ng mga perang pumasok at lumabas. Ang nangyari nga, naghahanap pa sila. Kung sinabi nyo na palang may kaso, di yun na yun. Ano ba yung final nilang kaso actually? Di ba? May pumasok bang pera dito na hindi tama? Hindi naman nila na-approve yun. Kahit dun sa kanina wala naman silang naging batayan kanina, yung sinasabi. Hindi, kasi si Sammy Uy ay isang drug lord. Paano kunyari sinabi ko, may pera si MJ, galing kay Admar na drug lord. Kawawa naman si Admar. Yung pala, may negosyo kayong dalawa, tapos talagang may batayan yung pagbibigay mo ng pera. O, hindi natin alam. Pero, ang sinasabi kasi, unexplained wealth. No? Isang meron daw siyang wala sa SALN na talagang pera niya. Kung titingnan mo nga, noong 2022 again, hanggang 2026, 60 million in-out pa yun. So ito yung mga bagay na talagang makikita mo, inaabuso yung proseso ng impeachment proceedings. Yun Opo. lang. Tsaka ang iba pa sa mga ginawa sa kasagsagan ng impeachment laban kay VP Sara. Parang ganito rin yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung may nagdeposito sa bangko, tapos may nilabas na mga sandamakmak na mga papel. Nag-resurface nga ngayon pinost nga ulit ni Attorney Paulo Panelo Jr. yung video ng tatay niya na nag-e-explain during that time kasi ganito rin yung ginawa sa tatay niya nung kandidato pa ata sa pagka presidente kung Mike. Same ang pattern pero during that time hindi naman umusad po yun pero ngayon bakit pinapausad nila? Ang dami nang question dati pa. Dapat dati pa umusad na yan considering hindi pa nga presidente during that time si PRRD kundi ako. Ito yung mga kababayan, mga daladalang papel ni Antonio Trillanes. Diba? Yun yung tanong, tama yung tanong mga kababayan ni Edmar na ngayon ay umuusad na. Noon wala Bokya yan kabayan, di ba? Kaya ngayon mga kababayan, itong si Trillanes ay napasabi ng thank you. After 10 years daw mga kababayan, nagkatugma yung sinasabi niya dun sa AMLAC report daw mga kababayan. Pambihira talaga itong si Triniling mga kababayan. Grabe, iba. Ako nagkakamali. Alam mo, Admar, kung isa tong hearing na ginawa nila or isang simpleng investigasyon ng isang komite, siguro, hindi ko masabi, mali pa rin yun. Pero kasi ito isang impeachment process. Tama. Napakasensitibong proseso na ibinibigay sa ating Kongreso. At yun na nga po mga kababayan, talagang walang kakwenta-kwenta. Yung mga pinaggagawa nila kay VP Sara mga kababayan. Di ba? And which is yung mga pinagagawa nila ay mas lalong magdadala pa kabayan sa
pagbasura nitong impeachment ni BP Sara. Di po ba? Oh, diba? Dahil pag nalaman na yan ng Korte Suprema mga kababayan, yung mga pinagkagawa nila. Diba? Kung baga ay magka-ano-ano na mga kababayan. Nung una pa nilang ginagawa na puro mali. Tapos ngayon pa, ay nako po. Panigurado, yan yung susi na yung impeachment ni BP Sara kabayan ay matigil na. Diba? Grabe. Samantala naman po mga kababayan, pakinggan natin itong napakagandang eksplanasyon ni Kuya mga kababayan ukol sa sinasabi nila Trillanes na ill-gotten wealth daw ng mga Duterte. Lalong-lalo na si Redon mga kababayan, no? Pambihira. Eto, pakinggan natin, kabayan. Ipinakita na sa hearing dyan sa Justice Committee sa Kongreso ang bilyong-bilyon doon sa mga transaksyon sa bank account ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Anong masasabi niyo mga DDS? Ito lang masasabi ko sa inyo, mga tangalista at hindi nakakaunawa doon sa tinatawag na transaction. Mga bungol. Hindi nyo nauunawaan yun? Sige, papaliwanag ko sa inyo. Actually, yung nakita ko kanina is 3 billion pesos. Maliit yun eh. Kasi 2007 pa nagsimula hanggang ngayon. So, almost 2 decades, almost 20 years yun. So, maliit yung 3 billion na yun kapag ang pinag-uusapan mo ay transaction. Bakit? Papakitaan ko kayo. Sige po. Yung 2 million, magiging 1 billion 100 million yan. Kaya, sa loob lang ng isang dekada o 10 taon. Paano yun? Hindi nyo kasi nauunawaan ito eh. Kasi ito'y karunungang nakalihim sa hiwaga. Kaya mamaya, pagkatapos niyang hearing dyan, ang magiging bashers na ng mga congressman, lalo na itong si Tere Redon, yung mga bank teller. Kasi Bakit diba? po? Bakit? Ewan ko ba? Alam naman ito ni Redon, pero pakita natin sa inyo kung paano nangyari yon. Kunwari ako, meron akong 2 million pesos lang. 2 million pesos lang. Ang gagawin ko, i-deposito ka siya sa bangko. Kunwari, nagdeposito ako sa unang araw ng buwan. Diba? Kunwari ay January 1. Sabihin natin, hypothetical lang naman ito. Kunwari ay bukas ang bangko ng January 1. Nagdeposito ako. Ang diniposito ko ay yung 2 million pesos ko. Yep. So, ang magre-reflect doon sa transaction ay 2 million. Tandaan niyo yung salitang transaction Kasi yun ang pinapaulit-ulit nila sa hearing. Transaction. Tama, At tama. yung billion Tama kababayan, no? Na anya pa ni sino yung mga kababayan? Bishop. Yung bishop mga kababayan na si Abante ay nalula daw siya sa maraming zero sa transaction ni BP Sara mga kababayan. Diba? May pakadyaw pa, no? Mga kababayan, yung pastor. Eto, pakinggan natin talaga to. At syempre, pakinggan mo to. Pastor A. billion, yun ang amount nung transaction. 2 million, diniposit ko. Yun ang actual money ko On the third day, ay winidraw ko yung 500,000. Kung magkano na lang natira sa akin doon, 1.5 million. Pero yung 500,000, hindi ko siya ginalaw. Hawak ko lang. Okay. On the 4th day of January, ibinalik ulit. So may transaction na naman akong 500,000. On the 7th day, naisipan ko na i-withdraw ang 1 million. 1 million. I-withdraw ko yung 1 million. On the 10th day of the month, ibinalik ko yung 1 million. 12th day, kinuha ko yung 700,000. On the 13th day, kinabukasan, ibinalik ko yung 700,000 uli. 17th day, kinuha ko yung 1 million. 20th day, ibinalik ko yung 1 million. Kumbaga, kunwari ay
every other day ko ginagawa yung mga transaction. Every other day, diba? On the 23rd day, nag-withdraw ako ng 500,000. Pagkatapos ay, on the 27th day of the month, ibinalik ko yung 500,000. Yep. Sa isang buwan, nagkaroon ako ng 12 transaction. Mula doon sa 2 million ko, nilaro ko yung 2 million ko. Nilaro ko siya. Ginagawa ito ng marami. Hindi alam ito ng mga tangalista kasi wala naman yung mga bank account. O kaya may bank account isinasangla pa. Naku po, mga tangalista dyan. Kaya sabi ko sa inyo, ang magiging basher nitong mga congressman na tumamaya, yung mga bank teller. Diba? So, sabi ko nga, sa 12 transaction ko sa loob ng isang buwan, ang nilaro ko lang ay yung 2 milyon. Idiniposito ko, tapos yung 1 milyon nilaro-laro ko siya. Kasi baka yung 1 milyon, kunwari, yun ay puhunan ko, pinagninegosyo ko diyon. So, nandun lang siya. O kaya naman naka-idle lang. Pwedeng ganon. Pero ang pinaglalaroan ko lang yung 1 milyon. 1 milyon lang pinaglalaroan ko, ha? Sa loob ng isang buwan, mula doon sa 2 milyon na idiniposito ko at 1 milyon na nilaro ko, ang magiging record or transaction nun na magre-reflect doon sa aking, sabihin natin na, passbook ko, ay 9.4 million pesos. Biro mo, yung 2 milyon ko, diniposito ko, ang nilaro-laro ko lang ay yung 1 milyon, withdraw, deposit, withdraw, deposit, or in, out, out, am I in on out? Ganon. 9.4 million. Yun. So kung uulit-ulitin ko yan sa loob ng isang taon, kasi ginagawa yan, magtanong kayo doon sa mga kilala nyo ng mga negosyante, ginagawa nila yan, nilalaro nila yan. Alam nila. Pero dun sa kamera mga kababayan, tila ba'y hinahype nila mga kababayan, no? Di ba? Hinahype nila na ganun, bilyonaryo na daw si BP Sara, kabayan. Pambihira. Tapos, ito lang pala yung tamang computation dyan, kabayan, no? Panigurado, alam nila yan, kabayan, pero hinahype nila. Para yung mga walang alam ay tila ba'y mauuto nila, kabayan. Yeah, yan yung pahiwatig dyan. Mga kababayan, di ba? Grabe, no? Hindi ko na sasabihin kung bakit hindi ako pala, bakit sinasabi ng mga ginagawa ng mga negosyante yan. Di ba? May diskarte yan, kaya nilalaro-laro nila. Pasok, labas, pasok, pasok. Di ba? Ginagawa yan. Sa loob ng isang buwan, yung 1 milyon na nilaraw mo, mula dun sa 2 milyon, umabot ng 9.4 million ang recorded doon sa transaction. Sa loob ng isang taon, yun ang magiging record nun ay 112,800,000. Biro mo, 1 milyon lang ang nilaro mo, naging 112 million yung transaction. Pero ang actual na pera mo lang, 2 million. Actual na pera mo 2 million, pero sa transaction lalabas 112 million. At Ganon pala yun mga kababayan, no? Di ba? Tapos, ulitin natin, doon sa kamera mga kababayan, hinahype nila para magmukhang corrupt si BP Sara talaga mga kababayan. Di ba? May paano pa si Abante mga kababayan, no? Nalula daw siya sa maraming zero. Pambihira. kapag ginawa mo yan sa loob ng isang dekada, ibig sabihin sa loob ng 10 taon, ang magiging transaction mo, di ba? Transaction, yan ang naririnig niyo, transaction, yes, bank yes. transaction. Aabot ng 1,128 million pesos. Kaya yung sinasabi nila na mula 2007 hanggang 2025 yata sa bank account ni Sara Duterte na 3 billion transaction, maliit yun. Bakit? Ito nga 2 million lang ang nilaro. 2 million ang pera, nilaro ko lang ay yung 1 million.
umabot ng 1,128,000,000. Oh, yan yung magic. Dapat ang titingnan yung actual amount. Actual, hindi ang transaction. Kasi magkaiba ang actual amount na nasa deposito at yung amount ng transaction. Nako po mga kababayan. Yun lang naman pala di ba? Pero sa kanila, tila ba'y nag-focus sila sa transaction kasi yung zero nakakalula, di ba? Ayon nga kay Abante mga kababayan. Para syempre si VP Sara ay magbukang legit na tila ba'y magnanakaw. Di ba? Yan yung gustong ipalabas nila mga kababayan Di ba? Klarong-klaro Ang bihira kabayan. Wala na talaga, finish na sobrang finish na. Naku po. Hindi nyo alam yun, mga tangalista, no? Kala nyo, nakapuntos na kayo, bida-bida si... Naku po, mali ang paghahanay ng script ni Redon. Kasi akala niya, konti lang ang may bank account. Maraming Pilipino may bank account at lalong-lalo na madaming DDS ang bank teller. Mamaya, lagot ka, Redon, mga bank teller ka. Imbis na makakuha kayo ng maniniwala sa inyo. baka yung mga sabi nga ay neutral na mga bank teller o kaya mga supporters ni Leni Robredo na mga Pinkyawa kumampi na kay Sara Duterte. Bakit? Sabihin nila, tatangan naman ito mga to. I like it, kuya. I like it. Naku po, shout out sa iyo, kuya. Ang galing mo. Ang bihira mga babayan. Yun lang naman pala, di po ba? Tapos, grabe. Yung mga mainstream media kabayan, sobrang hype. Diba? Transaksyon ni BP Sara. Bilyon. Ang bihira kabayan. At eto na nga mga kababayan, panoorin natin kung paano tila ba'y nasuplak itong si Chua nila Katunyeng kabayan sa programa nila Katunyeng. Nako po, eto, pakinggan natin kabayan. Hindi ba scripted yung tanong at sagot nyo na yun ni Attorney ano pangalan? Bato, Attorney Karen Bato. Hindi ba kayo ng nag-practice Ombudsman. doon? First time ko lang po siya namin. Oo teka muna, para lang mas maintindihan namin na mga nanonood lang sa hearing kahapon, ba't ba ganun lang ang tanong? Hindi ba pwedeng kuhanan ng opinion yung tinatanong nyo? Total naman expert naman siguro siya sa mga isyong inyong pinag-uusapan. Probing question na po kasi yun Bawal po kami Kung maalala po ninyo nung nakaraang committee hearing, ang daming nasaway ng ating chairman. Halos lahat po kami mga nagtatanong ay nasaway dahil ika nga ito ay clarificatory questions lamang. Hindi ka po pwedeng lumagpas beyond doon sa dokumento ng hawak mo, which at that time yung nga po yung SALN. So talagang kung magka-clarify kayo based lang sa mga presented documents, As far as the committee hearing is concerned, As far as the committee... Pero pagdating na po dyan sa Senado, pag nagkaroon na po ng trial proper sa impeachment, ayan, pwede na po. Kasi pwede na po dyan mag-cross-examine. Dahil ang intention nyo lang dito, yung pa pala isa, yung mga nagtatanong, kasi hindi nyo na lang hayaan ng Senado na mag-usisa dyan. Mukha namang alam nyo na sa inyong mga sarili na may probable cause na. Parang ang mga mambabatas na magdidesisyon dyan, meron na kayong konklusyon na may probable cause sa impeachment complaint, Congressman Chua. Alam po ninyo, yung probable cause, sa dulo pa po natin masasabi yan. Kasi hanggang dulo, binibigyan pa po ng pagkakataon ang ating Vice Presidente na magpresenta ng kanyang ebidensya at iribat lahat ng mga ebidensya, lahat ng salaysay ng mga resource person. So, mahirap mag-conclude at this point in time dahil baka mamaya sa susunod na hearing ay umapir. May mga pinresentang dokumento na masasabi po natin justified naman. So, mahirap po magsabi. So, pero kami po, magbabase lamang po kami
doon sa evidence at hand. Kung ano po yung meron sa amin, yun lamang po ang pagbabasihan namin. Kaya until the next hearing, ang ating pong respondent, ang ating Vice Presidente, ay binibigyan ng pagkakataon na magpresenta ng kanyang mga ebidensya. Ebidensya. Dito ho, Congressman, sa itong nabanggit na walang nakadeklarang cash on hand at kahit na bank deposit si VP Sara mula 2019 hanggang 2024. 1, 2, 3, 4, 5 years. 5 years. 5 years. Ito ba sa tingin nyo bilang isang nasa gobyerno din, pwede ba yon na hindi naman tayo maniniwala kahit nga isang average Kahit piso siguro, may pera yun. may pera pero hindi isasama, may naiisip ba kayong pwedeng acceptable Reason. reason para sa pangyayaring ito? Kasi titignan ninyo yung kanyang SALN na sinumite from 2007 up to 2018. Makikita po ninyo nakadeklara yung cash on hand at saka cash in the bank. Oo. Diba? Apo. So, maliwanag po yun. Kaya nga, nagulat din po kami noong 2019 up to 2024, ito ay nawala. So, siguro yung pagpapaliwanag ay ibigay naman po natin sa kanila. So, tingnan natin, baka mayroon po silang logical explanation po dito. Pero, uulitin ko po, dalawa po nakadeklara doon. Cash on hand, ibig sabihin, yung wala po sa deposito sa bangko, at saka cash doon nga po sa bangko. Oo. Sa impeachment, isa pa dito sa proseso ng impeachment, bakit to nakasama pati yung mga panahon Na siya Vice President, Vice Mayor. na hindi pa siya Mayor. Vice President? Ang pinag-uusapan po kasi dito, ill-gotten wealth eh. So, ibig sabihin po, simula nang ikaw ay naupo kapag sa posisyon mo, sa gobyerno, until such time, ng kasalukuyan, ma-justify mo ba yung income? Kaya siyempre, ito yung history eh. History. History ng kanyang record ng statement of asset and liability. So, kailangan ma-justify mo unless, siyempre, nagkaroon ka ng mga negosyo na biglang nag-boom, nag-click, at ikaw ay kumita ng malaki, wala naman sigurong problema doon. No? Justified naman po yun. So yung tinitingnan lang yung history, pero ang totoong masasaklaw lang ay doon sa panahong siya ay naging impeachable official na. Tama po, kasi hindi naman po pwedeng yung panahon na naupo lamang siya without checking yung history. Kasi paano mo, baka nga mamaya, mas malaki pa yung dati. Nung naging official siya ng gobyerno, mas bumaba pa. Mas bumaba na lang ngayon. Bilyonaryo, naging milyonaryo na lang. That makes sense kasi may mga kakilala tayo nag-umpisang walang-wala eh. Naglalakad nga lang di ba? Nagta-tricycle lang. Bisikleta. Bisikleta, di ba? May naalala ka nun, no? Pero hindi na namin sasabihin yung pangalan na congressman. Pero parang congressman din siya. Nagulat na lang, bigla na lang naging big time. Mamahaling sasakyan eh. So yung history ay magpapakita kung siya ba naghirap pa nga o kaya umunlad habang siya ay nakaupo sa pwesto, congressman. And not necessarily siya po ay ipipin down dun sa history. Tama po. Kasi po, siyempre, titignan mo kung paano siya nagsimula eh. So, paano ano rin na magiging basis mo? Kasi baka mamaya, talaga namang mayaman na rin to. Diba? Opo, okay. Meron po ba kayong, balikan ko lang yung tungkol sa no cash on hand and in bank. Meron ba kayong kilalang opisyal o empleyado ng gobyerno na nag-submit ng SALN? By the way, dun sa mga nakikinig sa atin, hindi lang mga opisyal ng gobyerno ng required mag-SALN ha. Lahat ng empleyado, pati mababang empleyado ng gobyerno required. Basta taga-gobyerno. Ang deadline nga yun April 30 na, di ba, Kong? April December yan eh. Tuwing December ba? Hindi ba April? Hanggang April po. Hanggang April 30 required lahat. Meron ba kayong kilala sa buong buhay nyo na nagdeklara ng SALN na walang cash? Meron po. Meron. Opo. Sino? Sige nga po. Sino? Si BP. Hindi, bago si BP. Bago si BP. Bago po. Wala po. Hindi ko pa po. Kasi siguro naman kahit kalahating milyon, no? Kahit 300,000, no? For emergency purpose, meron ka naman, ano? So, kauna-unahan po ito, ho? Pwede rin naman kasi sabihin niya na hinalo na lang niya dun sa other properties eh.
Hindi, cash nga eh. Cash nga eh. Ang nakalagay doon sa... Tingnan po natin kasi mahirap naman po. Tingnan po natin kung how they Kung paano niya ipapaliwanag. Oh, pero kunwari, kayo ang abogado ni VP Sara, ano ba pwedeng paliwanag doon? Wala kayo maiisip. medyo Wala din. Bibigyan namin kayo ng mga kung- 5 minuto. kung isang taon, Oo. kung isang taon po kasi medyo pwede pa na medyo nakaligtaan. No? Nakaligtaan. oo. Anyway, pwede naman pong i-correct yan. At yun na nga po mga kababayan, no? Pambihira talaga. Mukhang wala na. Finish na mga kababayan. Diba? Ika nga ni dating kong Mike na yung ginawa nilang paglalabas sa sala ni BP Sara ay walang kakwenta-kwenta. Tapos yung mga pinagsasabi na Ridon at Trillanes mga kababayan ukol sa di umano'y ill-gotten wealth ng mga Duterte. Di ba? Yung transaction na bilyon-bilyon ay naku. Huli! Pambihira kabayan. Grabe. Iba. Kaya ikaw kabayan, anong masasabi mo sa pinaggagawa nila ngayon kay BP Inday Sara kabayan?